Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. SN Aboitiz Power Magat Incorporated na nakabase sa Ramon Isabela, kinilala ng Department of Labor and Employment o DOLE Occupational Safety and Health Center bilang regional winner sa Gawad Kaligtasan at Kalusugan Awards. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Binigbig to Department of Labor and Employment, Occupational Safety and Health Center, Winodol Osh, SN Aboitiz Power Magat Incorporated, iti panangipang pangruna da ito'y. Iti pagtaglit-gadan, ken protection iti salunat, iti mangganda. Nabigbig ka sa regional winner, itinasaw akumpanya nakabaka sa iti Ramon Isabela, itinaangay. At 30th Gawad Kaligtasan at Kalusugan, diti Rehindos. Nakaawat mo ti special award, iti best practice da iti emergency preparedness, iti Mandela Comprehensive High School, iti Mandela Quirino. In pagarat-gatmot, Department of Labor and Employment, Winodol Region 2 Director Jesus Elpidio Apal, ti kinapatog, ti panangitas ti OSH programs, saan na laang da iti amariklikan, anya manapigga, di ti trabaho, ludikat lalo tayong agbali na produktibo, dagiti mangmanggad, are ti resulta na, kat mapasaya at ti pakabuklan a business performance. Tigawad Kaligtasan at Kalusugan, kat may sa pamadayang manipod iti dole, kas panangbigbig iti na idumduma abaligi, dagiti kumpanya, iti panangipatungpal, ti Occupational Safety and Health Programs, sa makaipaay, iti masapol, dagiti mangmanggad. Dayta ti damag, manipod Tuguegarao City, dayti ni April Salucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, kasunduan para sa Breath Love Program, pinagtibay ng mga lokal na pamahalaan ng Baguio at La Union. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Napirma ng timay isang Memorandum of Understanding itinagbaytan ti probinsya ti La Union ken siyudad ti Baguio nga Indauloan, the Governor Rafael Veronica Ortega David ken Mayor Benjamin Magalong. Iti MOU nga nakaangkla ti Tourism Governance Strategies dagiti duwa nga lokal gobyerno, babayan iti Breathe Love, Breathe Baguio, Love La Union, et panggap na nga pabigsaan pa iti sektor ti turismo itinagbaytan iti La Union ken siyudad ti Baguio. Inyibkas ni Governor Ortega David ti gagarna para ti dayto nga partnership kinunana at ti Breathe Love ket adan inisyatibo ang mangitan dudo iti sermata para iti dynamic sustainable tourism industry a pagnumaran iti La Union ken siyudad iti Baguio. Kinunamot ni Mayor Magalong at nasa partnership ket nasayata gundaway tapno mapagkaykaysa duan yaman nagiti pagpigsan ti Baguio ket kasama ti La Union tapno mapadas ken marikna nagiti turista iti podbundo nga holistic experience a pagnumaran mat iti lokal gobyerno ken La Union. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar, nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Konstruksyon ng bagong tulay sa San Miguel, Catanduanes, solusyon sa laging pagka-isolate ng mga barangay tuwing may kalamidad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa.
Nagpupuuna ang konstruksyon kan bagong tulay sa banwaan nin San Miguel sa probinsya nin Catanduanes na masimbag sa awat ng kagustuhan asin hinahagad kan mga residente na masolusyonan ang problema nin pagiging isolated lambang may kalamidad o mga pagbaha. Sigon kay Congressman Leo Rodriguez nin Catanduanes, 90 million pesos ang kantidad ka nasabing proyekto na napapunduhan sa gobyerno nasyonal kaining nakaaging taon asin ngunya nagpupuuna ang konstruksyon. Sigon kay Rodriguez, ang nasabing tulay iyo ang masugpon sa barangay Katipunan asin Patagan. Kapag inina kompleto na ang nasabing tulay, dai na magiging isolated lambang may kalamidad o mga pagbaha ang mga barangay ng Siay, Dayawa, Ubo, Pakugon asin Patagan, kabali na ang iba pang mga sitio nin San Miguel na nasa ibong naladukan Bato River. Magigirumduman sa mga nag-aging taon, dakulo ng mga residente kan nabanggit na mga lugar ang apektado kada may kalamidad o pagbaha. Dahil sa liitsa ng mga pag-uuran, umaapaw na ang Obos Spillway na iyusan na ang tanging access para makaluwas asin makalaog sa saindang mga lugar. Halivera Catanduanes, Judy Stella Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Labor and Employment o DOLE Region 7 naibigay na ang mahigit 55 milyong pisong monetary claims ng mga empleyado sa rehiyon. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Moabot sa kapin 55 milyones ka pesos nga kantidad sa mga benepisyo ang nahatag sa mga empleyado nga nagpakitabang sa Department of Labor and Employment Region 7 pinaagi sa Single Entry Approach Consena Program. Gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Setyembre ning kasamtangang tuig, ang DOLE 7 nakadawat og 1,862 ka mga request for assistance, din 1,435 niini ang nasettle pinaagi sa Sena. Ang DOLE Sena unit nakakuha og 96% ka settlement rate, din mokabot sa 43.7 milyones ka pesos nga monetary benefits na nadawa sa 1,334 ka mga trabahante. Sakop sa mga unit ang lalawigan sa Subo, apil na ang tulo ka mga dagkong syudad, ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Samtang sa Negros Oriental, 6.2 milyones ka pesos ang kinatibukan ng kantidad nga nahatag sa 270 ka mga trabahante. Sa kinatibukan mokabat sa 1,667 ka mga empleyado ang natabangan sa DOLE 7 nga mahatag ang ilang mga benepisyo sa ilang pagpanabaho. Ipasabot ni DOLE 7 Director Lilia Isiliore nga pinaagi sa Sena, dunay 30 ka adlaw ang mga Single Entry Assistance Officers sa pagsettle sa ilang madawat nga RFAs, pinaagi sa pagpahigay og conciliation mediation hearing tali sa gireklamo nga employer ug ang reklamanteng empleyado. Pinaagi sa DOLE Sena program, mas gipasayon dili gasto ug paspas ang pagresolba sa mga reklamo sa mga trabahante batok sa ilang employer. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Dakuy naman natin ang Iloilo, Pinay Boracay. Malaki ang pasasalamat sa Department of Agriculture o DA. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Dako ang pasalamat ni Maria Desiree Segovia sang Pinay Boracay sa Malay Aklan sa pagkilala sa iya sa 2024 Search for Outstanding Rural Women in Agriculture sa Kabisayan ng Katungdan. Ginsiling niya nga hindi lang sa pagpanguma nila sa Boracay ang ginkilala kundi ginkilala man ang Gender Sensitivity Campaign kag Gender Empowerment Campaign. Tugang ginsiling niya nga ang ila pagpanguma ginatudlo man nila sa ila kabataan. Ginakabig ni Segovia nga isa ka pagpanghangkat ang mag-engage sa agrikultura sa isla sa Boracay. Apang nag-evolve na ini, nga kun sang una, kararuton lang ang ila ginatanom, karon nangin enterprising na ang ila grupo, gikan sa communal garden karon nangin agribusiness, kagang lemongrass, o kuntanglad, katumbal, kag balunggay, ang mas ginahatagan nila sa prioridad nga kultibahon bangod mas mabakal ini sa mga restaurant sa isla. Gikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 50 scholars na anak ng mga OFW pumirma ng kontrata para sa kanilang libreng pag-aaral sa kolehiyo hatid ng Department of Science and Technology o DOST. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Mipirma na o kontrata o gipailam sa usa ka oryentasyon ang 50 ka mga estudyante nga nakapasar sa scholarship sa Department of Science and Technology kun DOST-11 katong adlong Sabado, October 19 nga gihimo sa Apo View Hotel dinhi sa Davao City. Kauban sa mga scholars ang ilang mga ginikanan o guardian, din kadaghanan kanila mga seafarers, domestic workers, hotel and resto workers ug mga medical workers. Ang 50 ka mga scholars nga naka-enroll sa nagkadaiyang tulungaan dinhi sa syudad makadawat og dag 60,000 pesos matag tuig isip scholarship grant. Dako usab ang pasalamat ni Yeshua Khalil Aparicio, first year computer engineering student sa Mapua Malayan Colleges, Mindanao, o guardian niini nga si Mary Jen Perez tungod akong tabang ang pagka-scholar sa DOST sa inahan niini nga nagatrabaho sa usa ka cruise ship. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamon Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan. 8 focus crimes sa Caraga Region bumaba ngayong taon. Community at stakeholder collaboration pinapalakas para sa patuloy na crime reduction goals. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Police Regional Office 13 mapasigarbuhong gitaho ang 11.5% pag-ubos sa natalang 8 focus crimes sa Caraga Region gikan sa bulan sa Enero taman Setyembre ng tuiga o gikan sa 1,086 last year miubos kini sa 961 karon tuiga. Ang focus crimes mao ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft og motorcycle and motor vehicle carnapping. Sigon ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Alan Nazaro, ang pagkunhod resulta sa gisustining mga police operations og pagprioridad nga butangan og pulis ang mga nailang high traffic areas. Ang hataas nga pagkunhod mao ang rape, robbery, motorcycle carnapping ug murder gikan sa 370 sa 2023 nahimo na lamang kinig 228 sa 2024 ug dunay 38.4% nga pag-ubos. Pahinumdum lang ni RD Nazaro, ipadayon ang community and stakeholder collaboration para katabangan ang Pro 13 sa crime reduction goals niini. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.